po muna ngayon ay makakaupo muna. Okay, bagamat hindi po ako ang magdadala ng mensahe ng Diyos ay nais ko lamang po magsalita muna, lalo na po sa kasalukuyang kalagayan ng ating bansa, na aware po tayo na may nangyayaring hindi maganda sa bansa natin kung kaya bilang isang iglesia ng ating Panginoon na kung saan ang pag-fellowship po natin. We are doing this fellowship upang ang Panginoon ang ating matagpuan sa lugar nito. At mayroon pong napakahalagang bagay na nais ko lamang pong sama-sama tayo. Hindi lamang po tayo na narito, kundi sa lahat po ng nanonood ngayon sa ating live stream, aware po tayo, lalo na po sa mga Pilipino sa ilang bansa, kung nandyan man po kayo, ay bilang isang kapulungan ng mananampalataya, ay idulog po natin sama-sama, magkakaisa ang kasalukuyang nangyayari sa ating bansa ngayon. Bagamat araw-araw po ay pinapanalangin din natin ang ating bansa, subalit maganda rin po na magkakasama tayo ngayon sa araw na ito. Dahil ako rin po, hindi ko po alam kung ano man ang talagang nangyari na, kung natuloy man ang rally o hindi. Gusto ko lamang pong gawin natin yung nararapat. Okay? At ang pinaka-nararapat po ay ang sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Unang-una, marami pong mga salita ng Diyos na ibinigay sa atin upang sa mga nangyayari dito ay ating panalangin. Una sa sinabi po niya sa kanyang salita in 2 Chronicles 7:14, "If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their sins." Mayroon po kasamang forgive their sins and heal their land. So yung land po doon, palitan po natin ng heal the Philippines. No? Heal the Philippines. Kasi mayroon pong kondisyon ng Diyos para pakinggan niya mula sa langit ang ating panalangin. Nang sabi niya, tayo'y magpakumbaba. Pagpakumbaba, hanapin ang kanyang mukha at magsisi. No? Turn away from our sins. Yun po yung ibig sabihin ng pagsisisi. And then, doon, maririnig niya mula sa langit. At tayo'y kanyang pakikinggan at patatawarin sa ating mga kasalanan. At doon ay kanyang pong pagagalingin ang ating bansa. And then, of course, ang tulong natin ay galing sa kanya. Sabi nga niya sa Psalms 121, verses 1 and 2 na my eyes look unto the hills and to the mountains, from whence comes my help. So, where my help comes from is from the Lord. Ang sabi po din ng sumulat ng Psalms. Kaya maganda po na ang lahat ng mga ito ay ating gawin ngayon. Sabi niya, itiningin ko ang aking mata sa taas, to the hills, sa kabundukan, sa kaburulan. At saan manggagaling ang tulong na hinahanap ko? My help comes from the Lord, ang sabi niya. So, our help comes from the Lord. And then, meron din po kung gustong sabihin sa inyo na mahalagang gawin natin ito. In ito po ay nakasulat sa 1 Timothy chapter 2. 1 Timothy chapter 2 verses 1 and 2. Most of all, I'm writing, sabi po ni Paul. So Paul is writing to us, bagamat namatay na po si Paul many years ago. No? Or about 2,000 years ago, namatay na po si Paul. Pero hanggang ngayon, ito pa rin ang buhay na salita niya sa atin. Most of all, I'm writing to encourage you to pray with gratitude to God. Pray for all men with all forms of prayers and request as you intercede. Sabi niya, as you intercede with intense passion and pray for every political leader. Okay, nakasulat po ito sa Passion Translation.
and pray for every political leader and representative so that we would be able to live tranquil, undisturbed lives as we worship in awe, as we worship the awe-inspiring God with pure heart. So sabi niya, ipanalangin natin ang lahat ng tao, kasama lang mga nanunungkulan sa pamahalaan, lahat ng authorities, ipag-pray po natin. Nang sa ganon, ang sabi niya, makapamuhay tayo ng may kapayapaan at kapanatagan ng puso isip na may kasamang kabanalan at banal na takot sa Diyos. Alam po ninyo, kung ano man po ang nangyayari ngayon sa mga lugar na kung saan nagkakaroon ng rally, we rally in prayer. Amen. Kahit sa ngayon, dahil mayroon tayong gawain dito, hindi man po tayo makasama, ay ang gawin po natin ay mag-rally tayo sa panalangin. Na ang intensyon ng rally ito ay hindi mabahiran ng anumang bagay na ikasasama ng sinuman at ikababagsak ng ating bayan. So mag-pray po tayo. Can I ask everyone to stand up again? Let's be one in prayer. Hinihiling God is nag-expect ang Diyos sa atin. God is expecting from us ang panalangin ang siyang ating gawin sa oras na ito. Yes, Lord. We humble ourselves before you. Yes, Lord. We represent our nation, Philippines, O God. Ang bansang aming sinilangan, ang bansang minahal mo rin, O Diyos. Naniniwala po kami na ang bansang ito ay may magandang destiny para sa iyo. Noon pa man ay nakita mo na ikaw ay namatay para sa mga bansa, sa mga tao, Panginoon. Kung kaya ano man ang nangyayaring kagutuhan, particularly sa aming bansa, lalo na po ngayon sa nangyayaring rally, we pray, Lord, for the peace of our country. Na magkaroon ng tamang layunin ang mga nagsasagawa ng rally na ito. Na hindi po sila batangay sa anumang bagay na nagtutulak ng kanilang emosyon, Panginoon. Nawa, O Diyos, ay walang sino man na masaktan, walang anumang karahasan na mangyari sa rally na ito. Bagamat pinahintulutan mo man ito, Diyos, ikaw ang mag-ingat sa bawat Pilipino, Panginoon. Lord, itinataas po namin ang bawat mamamayang Pilipino sa oras na ito. Na kung saan, Panginoon, ay magkaroon ng tamang kahinahunan sa kanilang puso-isip na hindi sa dahas nila gamitin, na walang anumang karahasan na mangyari sa aming bansa. Pagsusunod Diyos ay pagkakaisa na ibagsak ng katiwalian. Pagkakaisa, Panginoon, upang ibagsak ang lahat ng gawa ng kadiliman sa aming bansa. At higit sa lahat, ang pinakaugat ng kasalanan ay mabagsak, O Diyos, ibagsak mo. Dahil ang pinakaugat ng kasalanan ay nanggagaling sa puso ng mga tao. Kaya ng puso, Panginoon, ang siyang hipuin mo sa mga Pilipino. Hipuin mo sa bawat tao na kung ano-ano, Diyos, ang laman ng aming puso, tignan namin ito, ang sarili naming puso na kami humingi ng tawad sa iyo dahil sa kasalanan ng aming bansa. Forgive our nation, O God. Forgive the sins of our nation. Kung napanood sa mga nauna na namahaga sa bansang ito, patawarin mo po ang bansa namin. Na kung ano man ang mga katiwalian na nangyayari, ay ibagsak po lahat ng ito. Hindi po ang tao, Panginoon, kundi ang gawa ng katiwalian, ang gawa ng corruption nito ay maibagsak sa pangalan ni Jesus. Kaya kami po, Diyos, ay nagkakaisang lumalapit, nagpapakumbaba sa harapan. Naniniwala po kami, ikaw ay kikilos, that there will be a divine intervention in our country, na ikaw ang siyang mag-intervene, Panginoon. Intervene, O God, sa puso ng mga tao, sa isip nila, hawakan mo ang puso at isip ng mga tao, Diyos, upang hindi magkaroon ng anumang karahasan o patayan, kundi, O Diyos, mangyari ito na may kapayapaan, katiwasayan, at pag-ibig
sa halip na galit, Lord, Yes, ay O God. pag-ibig ang Amen. sangumalo sa Amen. puso Yes, ng mga yes, tao. yes. Let there be love in the hearts of the people. Yes, Lord. Bagamat galit man sa kasalanan, subalit ang pag-ibig ay nandun pa rin, O Diyos. Yes, O God. Ang gawang ito, ang mga bagay na hindi karapat dapat na Yes, ginagawa, Lord. ang isang ibagsak mo, Panginoon. Yes, Lord. Naniniwala po kami that there is hope in you, Lord. There is hope in our country. Yes, Lord. At ikaw, O Diyos, ang siyang magpapatupad ng iyong destiny because we contend for the destiny Yes, of Lord. our nation. Ikaw sa pag-i-expose mo ng lahat ng kasalanan, ang lahat ng ito ay mabigyan ng kalutasan, Panginoon, Yes, ng Lord. tamang kalutasan, at Yes, bigyan mo ng katalituhan at ng iyong gabay ang aming presidente Yes, Lord. upang ikaw ang magturo sa kanya kung ano ang mga tamang hakbang na kanyang gagawin sa bawat desisyon na inaakay mo siya, Panginoon. Ikaw ang magturo sa kanya. Maraming salamat po, Diyos. Salamat, O God. Salamat po. Salamat. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pagsamba sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Maraming salamat at sa joke ng banal na spirito, pinamuhan ng ating punong pastor ang panalangin sa ating bansa. At of course, we know na kaya ng ating napakinggan kanina ang kagalingan ng healing, ang kalutasan ng lahat ng bagay nito ay nagmumula sa ating Panginoon. Is from above. At patuloy na ang presensya ng Diyos ay sumaating at ang ating mga isipan din ay nakatuon sa panalangin. Panalangin na bagamat tayo ngayon ay nakikinig ng salita ng Diyos ay nandun pa rin ang puso nating nananalangin sa ating bayan. Tapagan tayo ng Diyos sa mga dumarating na pagsubok at sigalot sa ating bayan. Ngunit we know that there is always hope upon the Lord. Kaya itong ating mapapakinggan ay pagpapatuloy lamang po ng nabilig. Manakatanggap na tayo kanina ng nabasa ng ating pastora ng narinig natin kanyang naibahagi at in-impress ng Panginoon sa kanya ng salita ng Diyos. So it is true that in the end times, either ma-absorb tayo or in other words, ma-absorb natin ang buhay ng Panginoon o ma-absorb tayo ng sarili natin, which is the way of the Antichrist. The self-will is the link of the principalities and forces of darkness in us. Ang ating sariling kalooban ang siyang umuugnay sa kapangyarihan ng kadiliman at darkness in this time. The wrestle against sa forces of darkness na ito goes on. We battle spiritually from morning till night. Ganun pa man, the true Christian manifests its being by being an overcomer. Ang tunay na Kristiyano ay isang mananagumpay sa kapanahunan ito, sa huling kapanahunan. Ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin sa gitna ng kadiliman. Okay, take note, Christians. Ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin sa gitna ng kadiliman ang nagpapakita na tayo ay sa Kanya lamang. Our life is one with God. The Bible says that those who follow the Lord Jesus Christ are resurrected with Him. True Christians experience a new birth or have been born again, a new creation in Christ by this time. What we persevere for in life is that which is eternal. Mga bagay na walang hanggan. Things above
Kagaya ng narinig natin ng pasimula pa lamang ng ipanalangin natin ang ating bayan. Help comes from the Lord, from above. Yun ang pinipersevere natin. Kaya nga sa bawat lunas o solusyon sa bagay, we know that the first step is to come unto the Lord Jesus Christ, the things above. The rulership and authority of the Lord must be inscribed in our hearts. Apostle Paul says, we are risen with Christ. Ito yung sinabi ni Apostol Pablo. Tayo ay nabuhay ng muli kasama ang Panginoon. A spiritual rising, spiritual resurrection, and transformation from the realm of spiritual death and sin to a new life in God. The Lord fulfilled the scripture by His resurrection, and those who believe and follow Him will have union with Him. This union with the risen Christ brings a new spiritual nature. Isang bagong nilalang. Frees us from the dominion of sin. Kaya ang mga bagay nito, nakadiliman sa ating paligid, ito rin ang nagpapalaya sa atin sa kasalanan. The Lord allows these things. Mga bagay na mga pagsubok ng sanlibutan, mga pakikipagbunog ng sangkatauhan, mga pangyayari na sa panahonang ito ay lubos nating nauunawaan, hindi maiwasan. It's manifesting, nangyayari na lamang sa ating paligid. But it empowers us to live a transformed life focused on God's will or heavenly things. A new spiritual life, an identity that comes from being spiritually one. Kaisa natin ang Panginoong Jesucristo sa pagbubuno, sa kahirapan, sa manangyayari, whether ano ang nasisiwalat sa paligid natin, ano rin ang nagkakaroon ng hustisya o kawalan ng hustisya, kaguluhan. This has been preached, na ituro ito sa pulpitong ito. Every Sunday, and it is in the Bible, day in, day out, every day in our lives, nakikita natin, why? Bakit ang mga pagsubok na ito? Unang-una, of course, we are Filipinos, kaya natin na nararamdaman ang mga struggle dito sa Pilipinas. Kaya natin na uunawaan bakit nailalantad ang kasalanan, ang katiwalian, ang karumihan ng tao. Bakit bukod sa ito'y nailalantad ay may layunin ng Diyos. At higit sa lahat, tayo ay lalo pang inuudyok ng banal na spirito sa ating kapanahunan in our times. We're being moved by the power of the Holy Spirit to be one, makiisa sa ating Panginoong Jesus. Hindi makiisa sa mundo, hindi makiisa sa laman, at hindi makiisa sa sarili mo, sa sarili natin. We are not just one who is the self or the self-willed man, but we are one with Jesus through faith. We believe that when Christ was resurrected from the dead, that we are also spiritually raised from Him. Kaya ang mga bagay na ito, a matter, isang bagay na napakahalaga sa ating kapanahunan. Patindi ng patindi, bagamat minsan ang marami, of course, hindi lang naman tayo tumitingin sa isang leader ng bayang ito, kundi sa maraming liderato ng bayang ito. Bagamat minsan nakikita natin na nung una kanila lamang tinitake lightly. Parang isinasawalang bahala. Ngunit habang lumilipas ang panahon at nailalantad ang katotohanan, they're taking it seriously in this time. At sa kapanahonang ito, kailangan nating mananampalataya
even right now, sa ating mga puso, sa ating, hindi lamang sa ating diwa, kundi sa buong pagkatao natin, sa ating mga puso, ay ang pusong yan ay nakatuon sa Panginoong Yesus na nanalangin. Lord, save us. Help us in this time. Tulungan niyo po kami sa kapanahunang ito dahil hindi biro-biro ang kapanahunan. Amen? Amen. Let us open our Bibles in Colossians chapter 3, verse 1 to 15. Colossians chapter 3, verses 1 to 15. Kaya ito'y parang, pagamat pati ang naituro nung nakaraang linggo, which is the image of our Lord Jesus Christ, which is the most, ang sabi nga, the character that is the most glorious character that ever revealed here on earth. At yun ang ating sinasaliksik, dala ng kanyang pag-ibig sa sangkatauhan, ating nararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon sa kapanahunan ito. I'll read it in King James Version English. Of course, if ye then, pwede po kayong sumabay, mga kapatid. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above. Saan galing ang ating, let's pause first, saan galing ang ating pananalig, saan galing ang ating tulong, saan galing ang sagot sa ating mga panalangin sa panahong ito? My help comes from the Lord. Ang sabi ng mga propeta sa Lumang Tipan, maging sa Bagong Tipan, all things comes from above. We seek those things which are above. Let's continue. Where Christ seated, kasi naroon ang Panginoon, on the right hand of God. Verse 2, set your affection on the things, again, above, not on the things on the earth. Verse 3, for ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Verse 4, when Christ, who is our life, who is our life? Christ shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. Verse 5, mortify therefore your members. Mortify, destroy. Waksiin. Alisin. Pagka tayo patay na sa Panginoon at buhay sa Kanya. I will continue. Which are upon the earth. Fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness. Evil concupiscence is evil desires. Inordinate affection is lust. And covetousness, which is idolatry. Remember, naituro about idols. Verse 6, for which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience. Verse 7, in which ye also walk sometime. Dati tayong mga suwail, dati tayong hindi sumusunod sa Panginoon. We walk sometime, not all the time. Noon, tayo hindi sumusunod sa Diyos. Ngayon, pilit natin sinusunod ang ating Panginoon. When ye live in them, nabubuhay tayo sa pagsuway noon. Sometime. Verse 8, but now ye also put ye also put off all this, anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. And verse 9, napakahalaga sa panahon natin, sa ating bansa, sa ating pamilya, sa ating lipunan, sa ating surrounding. Anong sabi sa verse 9? Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds. Huwag magsinungaling sa bawat isa ang mga sumusunod sa Diyos. Verse 10, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of Him that created him. Verse 11, where there is neither Greek nor Jew,
circumcision nor uncircumcision, barbarian, Scythian, bands nor free, but Christ is all and in all. Nakita nyo, paano tayo pinag-iisa ng Diyos? Walang politika sa harapan ng Panginoon, walang kulay, walang race. Anong heritage mo? Anong lahi ka? Ano ang iyong estado sa buhay sa mga sandaling ito? Mayaman ka man, mahirap ka man ngayon, middle class ka, ano man ang sitwasyon mo na kinakaharap, there is but one Christ, the Lord Jesus Christ, and all and in all. Lahat ay lahat. Siya, tayo, nag-iisa. Verse 12, put on therefore as the elect of God, holy and beloved bowels of mercies. Holy and beloved bowels of mercy, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another, and forgiving one another. If any man have quarrel against any, even as Christ forgave you. Kung may kaaway kayo ngayon, may nangyayaring pag-aaway-away sa ating bayan, anong sabi kung tunay kang Kristiyano? Even as Christ forgave you, so all do ye. Lahat kayo ay magpatawaran. Hirap, Hindi basta-basta hardly wired sa ating mga puso, naka-inscribe sa ating mga, kaya nga tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. Kasi hindi naman, parang hindi siya automatic sa ating mga puso, sa ating mga isip. Magpatawad sa isa't isa bilang Kristiyano, even as Christ forgave you, so also do ye. Verse 14, and above all things, put on charity. Put on love. You know bakit ginagamit ito sa Old English? Alam niyo, makikita niyo lamang to kadalasan sa King James Version. Yun ang aking pong sinaliksik. Because yun ang unang English ng kapanahunan noon, 1611, almost 400 years ago. Dahil wala silang mailagay na salita, hindi nila basta-basta lamang mailagay yung salita na love. Dahil ito ay mas deeper love. Charity, agape, kung isasaliksikin pa natin yung Latin, so Greek word, agape, an unconditional love of God. But what did the Lord say? And above, in verse 14, and above all these things, put on love, the unconditional love, kaya charity. Ito yung charity ngayon na modern word, So wag niyo masyadong associate doon. That's a different institution yon, charitable institution, so on and so forth. Institution yon. Ito, nanggagaling sa kaloob-looban ng isang tao, kahit isang tao lamang. He should, above all things, put on unconditional love, which is the bond, how did Apostle Paul describe? Which is the bond of perfectness. Yun ang marka, yun ang nag-iisa sa pagiging perfect ng isang tao. The love, the unconditional love of Christ. And in verse 15, and let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. Magpasalamat tayo na ang kapayapaan ng Diyos ay laging sumasa atin. Halos yun na po, preaching. Kung ano yung naisulat ni Apostol Pablo noon. Kaya na narinig natin kanina, ang mga lingkod ng Diyos noon pa man, buhay na buhay ang salita niya. Ang salita nila, dahil ito'y salita rin lamang ng Panginoong Yesus, the Spirit of the Lord that have moved the men and women of God before at sa kanilang naisulat. Magpasalamat tayo dahil ang kapayapaan, the peace of God is
ruling in our hearts. Amen? Amen. Alam nyo, marami tayong pwedeng alalahanin kasi marami tayong nakikita sa mundo ngayon, sa ibang bayan, ang kaguluhan, kinahihinatnan nila. Ngunit kapag ang kapayapaan ng Diyos ay sumasa atin, nagro-rule si Jesus Christ sa atin, ang tunay na anak ng Diyos ay may kapayapaan sa kanyang puso. Naghahari ang Panginoong Yesus. Amen? Praise God to that. Sabi niya, be thankful. Hindi dahil may tumatayo dito nagsasalita o nagmamahagi ng kanyang salita, magpasalamat ka dahil yung hindi mo maunawaang kapayapaan ng Diyos ay sumasa iyo. Amen. Praise to Him. Be thankful to Him. It is important to understand our union with Christ like groom and a bride. A marriage, a relationship. Ang dakilang miracle sa mundong ito, the greatest miracle is the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen. Yun ang dakilang miracle. Paano tayo nababahaginan? Diba? Sabi natin, maraming nagsasabi, napagaling ako sa aking karamdaman, itinawid ako ng Diyos sa kahirapan. Miracle. Mga grabe ang ginawa ng Diyos. Napaka-great na yon. Tinawid niya ang aming bayan. If there will be a miracle concerning na itawid ang ating bayan sa mga bagay na ito sa kapanahonang ito, we will say, wow, what a great miracle. Or yung relasyon na nawasak sa pamilya. O relasyon mo sa, even in your spouse, sa iyong asawa, sa iyong kapatid, lahat ng relasyon, kung may nasira man, ngunit naiayos, nai-rebuild. Sasabihin natin minsan, oh, a great miracle. Diba? Pero paano tayo nababahaginan ng greatest miracle of His resurrection? Alam niyo, walang makakatalo sa miracle, mga kapatid, sa miracle na tayo'y binago ng Panginoon. Amen. Napagaling ka man niya sa sakit, na ituwid naman ang iyong pamilya, na iraos ka ng Panginoon sa kahirapan. Ngunit the greatest miracle naman na tayo'y nakikiisa sa Diyos, sa kanyang, of course, the greatest miracle is the resurrection of our Lord Jesus Christ. Ngunit tayo'y nakikiisa dito as a union. That's what we are narinig natin kanina, pakikipag-isa sa Panginoon like a groom and bride. Tayo na kanyang nais pakasalan, ang greatest na himala ng ating buhay ay binago tayo ng Diyos. Nalinisan tayo sa ating pagkakasala. As if there's a marriage. Di ba? Di ba? Ang groom, kapag tinanggap niya kahit anong past ng bride na yan, kahit ano yung history, di ba? Ngunit ang yung palatandaan na kanyang mahal na mahal ang babae niya, kanyang pinakasalan. Amen? And that's it. Tayo'y nais ng Diyos makaisa niya. Dahil He was resurrected. The greatest miracle that He was resurrected ay tayo rin is, the greatest miracle is we are changed. At ang sabi sa nating nabasa, narinig, we have to put on that new man, the new creation of Christ in us. Okay? Bakit yung resurrection? Sabi ng ilan, bakit yun ang pinaka greatest na himala na kayang talunin ng ibang relihiyon? Di ba? Marami ng illustration na binigay. Bakit yung resurrection daw ng Panginoon ang the greatest miracle? Why do we believe? Bakit tayo'y naniniwala at nananampalataya sa Panginoong Yesus? Ang sabi ng iba, maraming nag-illustrate dito. Sabi niya, kung ako'y nasa kawalan, nasa isang kalsada, bakit talo ang mga ibang relihiyon? Bakit o ibang mga filosofiya, o ibang mga paniniwala sa mundong ito? Ang isang ilustrasyon ay, kung ako'y lumalakad sa isang kalsada, at habang ako'y naglalakad sa isang kalsada, at marating ko
ang dalawang sanga daw ng kalsada. At sa street na yun, o sa road na yun, may dalawang sanga. Nagsanga. At makakakita ako, at hindi ko alam, at hindi ko alam kung saan ako papatungo sa nagsangang kalsadang yaon. At merong dalawang tao, isa patay at isa buhay. Sabi niya, kanino ba ako magtatanong? Amen? Alam niyo po mga kapatid, lahat ng may filosofiya, lahat ng religiyon, or whatever their God is, their deity, ay nawala na. Amen? Nangamatay na lamang. Pati ang mga taong nagbigay ng aral daw sa buhay nito, name it, popular, famous people, they're all dead. Ngayon kung ikaw ay hihingi ng direksyon sa buhay, sa nagsangang na street, na road na yon, sino ang pagtatanungan mo? Yung patay o buhay? Our God is a living God. He is resurrected from the dead. That's the greatest miracle that the Lord have shown in us. Amen. Ang kinakausap natin ay buhay, mga kapatid. Kaya kung ikay lulutoy-lutoy, baka hindi ang Panginoong Jesus ang ating kinakausap. Amen? Kung ikaw ay napanghihinaan, no, because imagine talking, di ba? I believe, nire-rebuke tayo ng isang taong buhay. Wala tayo buhay dito. Buhay physically. Kung kunwari kausap ko si Pastor Joel, tapos Pastor Joel, di ba, sisitahin ako ni Pastor Joel, sasabihin niya, ano ka ba naman? Bakit lulutoy-lutoy kaya hindi kita maintindihan? That's our Lord Jesus Christ speaking in our hearts. He's a living God. You cannot talk to someone's sinong deity, sinong pinaniniwalaan nila, whoever prophets that they believe on. Lahat yun ay nailibing na. Ngunit ang ating Panginoon ay nasaan? Where is the Lord? We are risen with Christ, and He is on the right hand of the Father, and He is above. Amen. Hallelujah! Kaya ang nagbibigay ng direksyon sa atin ay buhay na Diyos. Amen. Amen? Kaya kung gaano kaseryoso ang kapanahunang ito na nangyayari sa ating bansa, nangyayari sa ating buhay, tandaan natin lagi, we have a living God. Amen. Kung we are talking right now, yung puso nyo, you're not talking to me. I don't know kung ano yung puso nyo. You're talking to the Lord. You're talking to the one true God. Also me, sharing this word, I'm talking to God. What a glorious God you are. Alam naman ako nag-preach ako, hindi ko alam paano sila maniniwala sa salitang ito. Wake up! Ang sasabihin siguro ng Panginoon sa akin, rise! Kaya marami tayong na-encounter ngayon sa kapanahonang ito na anxiety, sila ay nalulungkot, parang the world is against them. Kasi hindi natin minsan kilala yung kinakausap natin. And for the sake of the name of the Lord Jesus Christ, sa lahat ng naranasan nyo na sa inyong buhay, sino ba ang tumugon? Sino ba ang nakausap nyo upang bigyang buhay na muli ang spirit na death na yan? Amen? Naunawa natin, that spirit, in the realm of spirit, patay naman yung spirito natin eh. But now we are risen with Christ. In Christ. Kaya buhay yung kinakausap natin. Pag hindi ka kinakausap ng misis mo, mister mo, pag hindi ka kinakausap ng kapitbahay mo, sino man kasi kaya nga, sabi na, parang wala nang gustong kumausap sa akin, ay anxiety, depression, that spirit, all those are dead spirit. And we have a living spirit in us. Mga kapatid, buhay! Buhay ang spirito ng Diyos. Hindi ito mapapatunayan kahit isigaw ko pa dito na marinig ng buong mundo. It could not be proven in our hearts, in our spiritual life, the life that is in you. Yung nagbago mula sa putik, yung nagbago mula sa kasalanan, yung nagbago mula sa kadiliman, inaako ng Diyos mula sa dirt, inaako ng Diyos mula sa kasamaan, at buhay ngayon nakikinig ng salita ng Diyos na kaupo dyan. That's the Spirit of God. Hindi ko lamang itong
landakan. Ika nga. Is to boast it. But we all know as Christian, there is spirit living in us. From spiritual death, there is a spiritual life living in us. Oh, glory to God. Sabi ko nga, yung binasa natin kanina, yun yung preaching eh. Baga, the Spirit is like, not expounding. Ang Spirito lang ng Diyos ay lalo pang dinadagdagan. Even kanina, yung ipinanalangin dito, na Lord, our nation, Panginoon, mahabag ka sa bayang ito. Diba? Hindi ka naman mahabag. Pag titignan mo yung mga politiko, mahabag ka ba? Gagalit ka lang, di ba? No, subukan mong ilagay mo sa iyong isipan yung mga mukha ng mga politicians na yan. Galit, puot, inis, walang pagpapatawad lamang. Ang sasagi sa iyong isip, nagkakasala ka pa, kapatid. Magkakasala pa tayo, kapatid. But what we have prayed for, kung anong ipinapanalangin natin dito, at mukha ng ating Panginoon ang ating nakikita, buhay! Buhay ang ating Panginoon. Ang mga politikong yan, lilipas sa mundong ito. Di ba? Gaya ng mga politiko noon, ang mga tao na nakita natin sa telebisyon, saan man, lilipas yan. Ngunit ang buhay ng Panginoon Yesu Kristo ay magpakailanman. Amen. Yan ang haharapin mo sa huling hininga. Lahat yan ang haharapin natin sa last breath natin, mga kapatid, ang Panginoong Yesu Kristo. Kaya huwag ka nang mainis kung ano yung na-i-imagine mo, ano yung kinaiinisan mo, o yung kung hindi man, mahirap kapag ang kinaiinisan mo ay yung partner, ang na-imagine mo pa. Set those things on the earth below, and those things above, ang mga bagay na makalangit ang siyang pagtuunan natin sa kapanahonang ito, where Christ seated on the right hand of God. Di ba? Kasi pag yung mga trono dito, principalities may hawak. Di ba? Pag yung mga seat dito ng government, principalities, forces of darkness. Yan ang makikita mo, kadiliman, kampon ni Satan, kampon ng kaaway. But when we look upon the Lord, when we look upon God, anong nakikita mo? Ang naghaharing Panginoon sa trono niya, seated at the right hand of the Father. Amen? Amen. Set your affections on things above. Para hindi tayo malose ang ating atensyon na tumitingin tayo sa ating Panginoon. It is a spiritual resurrection. So it's a spiritual reality. Not yet a physical one in the present, like a glorified body. Wala naman dito. Ang tanging nakapagsuot lang ng glorified body po. Sino? Jesus Christ. Kaya nga siya nabuhay ng muli. Di ba? Wala. Sino dito ang may suot na? Makita ka ba ng nakasuot na? Physically, well, spiritually, yes. The glory of the Lord is shining upon us. Kapag nakikita, kasi, di ba, baliktad ngayon, ang ano natin baliktad, yung nakikita natin ngayon baliktad. Physical yung nakikita natin, correct? The body, soul, and spirit, right? Sa unang tingin, ano nakikita? The body. Di ba? Baliktad. Nung panahon ni Adam and Eve, before they are corrupted, the glory of the Lord, right? The Spirit of God na nag-breathe sa kanila, yung body nila is anew lamang. Di ba? But they have a soul also pero nagkasala yung soul and body nila sa Panginoon. Amen? Ngayon, baliktad din. Ang tingin sa atin, na-corrupt na ang ating unang amang ina, ang nakita ay ano? Yan. Yan na ang nakita, ang ating physical na ano. Pero kapag nagdinigning ang buhay ng ating Panginoon, the soul that is being saved, di ba? Soul, ang kaluluwang naiiligtas at Espiritu ng Diyos, nagdinigning ang kanyang glory. Amen? Pero we do not have yet a glorified body. That is to come. It is coming soon, mga kapatid, on the first resurrection. But a transfer from spiritual state, so ngayon, physically hindi pa. It is all, for now, it is a transfer of a spiritual state of death to a spiritual state of life in Christ. Makasalanan, fornicator, lahat na ibanggit dito ng kasalanan, meron tayo dito halos. And we are spiritually dead that time. But now, we are spiritually
living. Tandaan niyo yan mga kapatid. Ano na itong nakikita sa atin minsan na kasalanan? Ano na itong nagmamanifest? The soul that needs to be saved. Kaya nga, anong term ng mga unsaved souls. Right? Lost souls. Hati pa yan. Yung kalahati ng emosyon mo, kalahati ng emosyon mo, nakatuon ka lamang sa atensyon, sariling atensyon, yung kalahati ng emosyon natin, nakatuon lamang sa kung ano yung emosyon din ng mundo. Kung ano yung ilalagay ng internet sa atin, ilalagay sa isipan natin ng internet, kung ano ilalagay ng nasa paligid natin ng emosyon, nakatuon doon yung mga hindi ligtas na bahagi ng ating buhay. But God is continually saving us from all of this. Kaya nga sabi, sinabi sa binasa natin, put off, mortify. Hindi sinabi ng Diyos, wala na yan. Wala ka na, hindi ka na magagalitin, hindi ka na ganito, hindi ka na, wala na yan. No. Sabi niya, destroy it. It's there. The unsaved soul. But the part of that is saved, ang bahagi na ligtas sa ating pagkatao, yun ang buhay ng Panginoon Jesucristo. Hallelujah? You get it? Okay. Kung nagre-react tayo sa nangyayari sa mundong ito, yung improper reaction na, walang masamang nagre-react. Kasi yung righteous emotion natin. Diba? Ano yung soul? The mind, will, and emotion. Kapag ligtas yung soul, yung bahagi na ligtas ng soul mo, maayos mag-isip. Maayos ang emosyon. Amen? Diba? Maayos ang kalooban, ang will. Diba? Maayos yung sinusunod mo eh. Katwiran ng Diyos yun. Pero yung hindi ligtas, doon yung nag-react minsan. Minsan na-expose pa tayo sa internet. Di ba? Kasi bigla kang nag-react doon, bigla kang may kaaway. O bigla kang napaka-political person mo. Di ba? Imbis na Christ-like person ka, napaka-politically inclined ka, na parang ang magliligtas sa'yo ay ang politika. Amen? Yan ang nangyayari niya. Alam niyo, Amerika, bakit nandoon yung magulo na yung bayan natin, pero ang tunay na gulo, isang gulo ngayon ay nasa Amerika. Bakit magulo? They are so politically divided. You see what happened? Kapag may righteous person. Alam niyo, before Charlie Kirk, bago pa man i-assassinate si Charlie Kirk, may nangyayari na outpouring ng spirit sa mga universities. Marami nang sumusunod. Kaya nga nakadraw ng atensyon. Hindi makakadraw ng atensyon si late Charlie Kirk kung hindi nagkakaroon ng kaayusan ang mga isip ng mga young people doon sa Amerika. And we're praying also here in our country. Doon sa Amerika, kung hindi maayos ang isip nila, hindi makakadraw ng audience ang ganung makatwirang makatwirang paniniwala. Hindi makakadraw. At before that, when i-bear na Lord, bakit nagka-COVID noon? At ito na nalulungkot yung mga young people na yun. Ano sila nun? High school, elementary. When they become college, they're seeking God. They're seeking the Lord. Kaya nung may tumayo doon na matapang, isang late na assassinate na person, nung tumayo siya doon at sinasabi niya, maraming dumudro na atensyon. Hindi yun bantay na dahil makapangyarihan lamang yung boses na ginamit ang isang tao. No, the Lord prepared the way. At ngayon, bakit? Bakit doon ginugulo ng Diyos? Tingnan nyo. Dahil, bakit? Ngayon nagkakaroon ng modern term is revival. Ngayon nagkakaroon ng outpouring na nangyayari. Nadadama yung mundo. Kaya doon, isa yun sa front lines. Hindi natin alam kung ano yung mga remnants sa Amerika. Pero tingnan nyo kapag sumusunod yung mga young people doon, yung mga youth doon, kapag nakikinig sila, dagsaan ngayon sa church, di ba? There are a lot of people, there's a movement after 1960s. 60s, inalis nila ang prayer, inalis nila ang Bible sa church. Who would think? After 50 years, after 60 years, after 60 years ay manunumbalik at pinamumunuan ng mga young people, ng mga kabataan sa kapanahonan ito. Kabataan pa sila, young adult, let's say. Diba? Young adult din ng mga college. Who would think? Bakit? Susunod pala ang Europe, ang dami na yun. Nangyayari na outpouring ng Diyos. Yes, may problema ang ating bayan. Ngunit pinapakita ng Diyos, look at the future. Tignan mo ang Amerika na halos walang
pag-asa na akala natin 60 years ago, alisin nila ang lahat ng mga Jews, pero they are right now being outpoured. Nagre-revive. Sino mag-isip sa inyo na may pag-asa doon? Anong meron doon? Mundo, laman, sarili. Kaya ginugulo ng kaaway yun, ng principalities, kasi kapag may nangyayari doon, nagdadamay ang ibang nation. Makiisa tayo sa katwiran ng Diyos. I'm not saying makiisa tayo sa amin. Divide ka ng Amerika. Ngunit makiisa tayo sa katwiran na ipinapairan ng bayan ng isang mayaman at powerful. Amen? Whatever is righteous, whatever is in Christ, whatever things that is above, yun ang puso ng isang mananampalataya. Amen? Praise God for that. And look at now, as we pray and as we pray sa mga nangyayari sa ating paligid, nais ng Diyos that we this understanding, this truth, help believers live with their focus on heavenly realm. Yan. Kapag nakatuon kasi tayo sa Panginoon, hindi sa laman. Yung nakikita nyo, di ba? Yung itsura ng person. Pag tutuon ka sa itsura ng person, di ba? Meron tayong prejudice. Merong iba-ibang tao, naiinis agad sila sa itsura pa lamang. Ano? Pero ang tunay na Kristiyano, when siya ay tumuon sa makalangit, sa heavenly things on this world, ano nakikita niya? The reality. Yes, the Lord Jesus Christ. Sabihin niya, brethren, I look unto the Lord Jesus Christ. Tell it. Sabihin, pagkitin niya ng iyong mga bibig sa mga sandali ito. I look unto the Lord Jesus Christ. And you will see heavenly things. Amen? Hallelujah. Go look unto the Lord. And all these things, and all these sufferings will be laid on His cross, and we can follow Him. Apostle Paul instructs believers to live in a way that reflects their new identity in Christ. We have a living hope. Tandaan niyo ito, mga kapatid. We have a living hope because Christ's physical resurrection is a promise of what believers will one day experience. Tayo rin mare-resurrect kasama ang ating, dahil na-resurrect ang ating Panginoon. The glorified body. New identity in Christ is when Christians are one with the Lord, united in Christ, and as a result, they are seen by God not in their own sinful, but in Christ's righteousness. Maging ikaw, kung ano yung tingin mo sa sarili mo. Manina ako. Palpak ako. Makasalanan ako. Hindi ko ma-lead, hindi ko ma-bravo sa aking pamilya, hindi ko ma-lead ang aking pamilya sa Panginoon. Or kung estudyante ka, bakit ganito? Mahina ako. Yun ang tingin mo sa sarili mo. Ngunit hindi yun ang tingin ng Diyos sa'yo. Amen? Amen. That is the old, their old sinful nature. But Christ's righteousness, kapag sasapamuhay mo yung katwiran na yan, tinitignan ka ng Diyos na yun. Yun ang imahe at wanis ng Panginoong Jesucristo. Amen? Amen? This is not a blind faith, mga kapatid. Practice the life of Christ. Live the life of Jesus. At hindi yan lagi ang dadating sa isip. And that is yun ang primary motivator ng anxiety, distress. Alam niyo, paski si Apostol Pablo, kala niyo, ayong modern people ngayon lang ang mga nakakaranas ng mga ganyan. No. Even the apostles before, even King David. Pero anong distinct? Anong pinagkaiba? Mananampay sila. Hindi sila nagpabita sa mga masasamang akusasyon, sa mga masasamang isip na meron sila. Amen? Kundi na pagtagumpayan nila. Kaya yan yung nagtitrigger minsan sa tao dahil ganito lang ako, ganyan ako. Christ, the living Lord, our Lord Jesus Christ is living inside you. Yun ang tignan mo. About the mistake in the future. The Lord knows even nabata niya yan lahat sa krus. How about my sin, my intentional sin? Go unto Christ. Bow down before Him.
Ask for repentance. Ask for forgiveness. And He is just and faithful to forgive you of your sin. But you need to acknowledge Him as your Lord. Hindi dahil gusto mo lamang mabuhay sa pagkakasala. Dahil sabi niya, mortify, destroy it, wasakin mo yan. Wasakin hanggang mawala. At tanging buhay na lamang ng Panginoong Yesus ang sumasa atin. Amen po ba, mga kapatid? Amen. God wants no more earthly things. Yun ang nais ng Diyos. Ayaw niya ng rebelde. We are now covered with heavenly things. Ayaw niya na ng may kasalanan muli sa kingdom. Kaya nga tayo ating pinipursue, ating itinuturo ang kingdom messages sa church na ito. We are teaching, we are preaching, ating itinataguyod ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Dahil ayaw na ng Diyos na magre-rebelde muli sa langit. Amen? Amen. Isang anghel na nagrebelde, beautiful angel, brother. At sa paraiso, isang napakagandang lalaki at babae ang sumuway sa Panginoon. Mga magulang natin. Unang magulang natin. Kahit paraiso pa yun. And now, as He establishes His kingdom, ayaw na ng Panginoon na may susuway pa. We are now covered with heavenly things. That our life now is hid and covered by the life of the Lord. Kaya tanda mo kapatid, kapag, kung may mga may bisyo pa dito, I tell you in the name of Jesus, kung may bisyo kayo, ano na lang, kung covered ka ng glory ng Panginoon, kung covered ka ng, or even immorality, sexual immoralities, or even evil, ano yung sinabi kanina sa salita ng Diyos? Evil desires. Kung covered ka, you are hidden in Christ, covered ka ng wangis ng Diyos at ginagawa mo yan, anong nararamdaman mo? Hindi ba nandidiri dapat tayo? Amen? Kung gumagawa tayo ng kasalanan sa Diyos at covered tayo, we are covered and hid by the image and likeness of God. We should be what? Nandidiri. Di ba? Pagkaliligo mo, hugasan ka, linis-linis mo, tapos nalagyan ka ng dumi, di ba nandidiri ka nga? What more kung nakalukog sa'yo, ang naglinis sa'yo ay ang Panginoong Jesucristo, at ang isip natin ay may puno ng kasalanan, what will happen? We should be what? Repentive. Amen? Dapat tayo nakukonvict in our hearts that we are sinners and we should come to the Lord because His life is not needed in us. Amen! Amen! Amen. Be encouraged. Mga kapatid, huwag na tayo babalik-balik sa pagbuhay na yan. Oh, Lord, there must be a conviction in our heart. Lord, huwag na po. Tumingin ng mga kalaswaan, makinig ng chismis, mag-isip ng masama sa tao, mag-isip ng kahalay-halay, lahat ng malumi sa ating buhay, lahat ng hindi kinalulugdan ng Diyos. You know, gossiping is demons. Kaya ang dami, nagtataka kayo, bakit ang daming minsan natatawa kayo, no? Ang daming fake news, ang daming false information. Mamaya sa iyo pa pala nang galing yung fake news. False information, lumilitaw na sa internet. Kasi, di ba, dahil gumagawa ka ng storya, pinasa mo, naipasa, tapos sabi mo, mali ito! Pero minsan ang gagaling sa puso ng tao. Amen? That's why the Lord wants us to be converted. The Lord wants us to heed our life with Him, which is godly life. The glorified life will be revealed in the in the end of the age, the kingdom age that is to come. We must continue to destroy evil thoughts, words, and deeds. Again, brethren, we must continue to destroy evil thoughts, words, and deeds. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Kaya nga iwan ko pa kung bakit ko pa inuulit eh. Kasi yun na yun yung nabasa sa atin. Ngunit bakit din inuulit-ulit ni Apostol Pablo sa kanyang naisulat na salita? Kasi alam niya ang tao paulit-ulit din sa pagkakasala. Amen? Amen. Nais ng Diyos, i-remind tayo, palalahanan everyday. Tignan nyo, parang yung nangyayari din sa ating bansa. 50, 70 years ago, 100 years ago, ganun na. Ang ating mga ninuno paulit-ulit.
nangungurap, nagnanakaw, nang-aabuso. Di ba? Bakit tayo pinalalahanan pa rin ang salita ng Diyos? Di ba? Because we have the mercy and grace of God. Hindi na pag pinabayaan na tayo ng Diyos, wala na. Matutulad na tayo sa ibang bayan. Nawawasak na lang, nasisira na. Amen? Ngunit, sa biyaya at habag ng Diyos, His words, not anything, not ideology, not political parties, not anything, His words have come upon us. Dumating dito sa ating bayan upang patuloy na palalahanan ng bawat isa sa atin. Nawasabi na natin ang tuma nating pagkatao. Hallelujah. A life that is all united in the Lord must come true. The transition from our old life to new. Ano? Nag-prepare ko aros. Yung preaching na yung kanina inabasa natin. Ang Diyos, grabe siya mag-remind sa atin to experience the peace of the Lord that must always be among us. Kapatid, huwag ka makikisa sa mga rebelde ng bayan nito. Huwag ka makikisa sa mga politika lamang ang alam. Masistress ka talaga. Mag-depress ka talaga. Magano ka pa, magiging rebelde ka pa. Magrebelde ka sa tahanan, rebelde ka sa lipunan. Walang solusyon. Only by the words of our Lord Jesus Christ, only by looking unto the Lord, living the life of our Lord Jesus Christ, there's hope, there is peace. Tandaan yan, kapatid. No one here could ever solve this problem but the Lord Himself. Amen? Amen. Eh, anong nire-require niya sa atin? Kaya tayo, ang ating punong pastor, was moved by the Spirit to pray for our nation. Hindi ba? Kasi minsan tayo, rant na lang alam natin instead of prayer. Tayo. And walang excuse. Pastors alike, workers of the church, and all of us, hindi lang naman sa church na to, no? Maging mga pastor nga sa ibang church. Maging ibang workers sa church, imbis na inuunang ipanalangin ng bayan, sila pa'y nangungunang nagrarag. Sila pa'y nangungunang na udyukin ng mga taong bayan upang magrebelde sa Diyos. Amen? Amen. So true, right? But the Lord is gracious and merciful na ang salita niya, the power of His words sa panahon ng ito, ay lalahat pa rin sa ating mga buhay. A life that is all in all. Ang sabi sa salita ng Diyos kanina, a life that is what? It is Christ is all and in all. Ang lahat ng bagay nito, ang lumilipas na mga sandali dito at oras ay sa Panginoon lamang. So there is a transformation in being, dito na po ako magtatapos. So there is a transformation in being risen with Christ. God the Father requires a transformation in how a believer thinks and lives. Moving from old patterns of living, moving from old patterns of life or living to a new path pleasing God. With the help of the Holy Spirit, there is a power to do all His heavenly things in our life. The Holy Spirit gives believers a new supernatural empowerment to live this new life. Eternal supply of living water within. Di ba? Eternal supply. Ano man ang sitwasyon natin, para bang walang hanggang inilalagay ng Diyos. Pinupunuan niya tayo. Kini-quench niya yung thirst natin sa Kanya. Every day, the spiritual reality is meant to have practical implication for how a believer lives their life. The Holy Spirit inspires them to live a holy life. We show compassion and kindness and forgive others. Again, and forgive others. Through the Lord Jesus Christ, these all are empowered by the Holy Spirit for us to live the life of our Lord Jesus Christ. Hallelujah to Him. Glory to our God. Glory to the Father, Son, and the Holy Ghost. Let us all stand and pray. Hallelujah. Thank you, Lord.
Panginoon, hayaan mo nga na sa sandaling ito ay sa iyo lamang namin i-direct ang aming mga attention. Lord, apart from you, we cannot do anything, O God. O Diyos, sa aming nararanasan sa kapanahonang ito, it is a testament of your love towards us. Dahil marami kang nais baguhin sa aming pagkatao. Marami kang nais baguhin sa aming mga Pilipino. Lord, kung hindi ito nailantad ang mga pangyayaring ito, siguro'y papunta na kami sa kawalan. Ngunit dahil patuloy mo, Diyos, na ipinapakita sa amin ang karumihan ng aming mga puso, ang nais mo'y wasakin ang desires of this evil hearts, O God, ay pinapalitan mo ito, Diyos, ng iyong buhay naman. Kaya Panginoon, lubos kaming nagpapasalamat. Oh, thank you, Lord, for your life, for your peace, for the love of God. Maraming salamat sa dakilang pag-ibig mo sa amin at mahal mo kami, O Diyos. Amen. Lord, naririto kami magkakapatid, handang tanggapin ang pag-ibig na yan. Panginoon, hindi man kami pamilyar sa isa't isa. We are all different, O God. But your love unites us. The Lord Jesus Christ unite us as one body. Lord, hinihiling din namin nawa, ipanalangin din kami ng ibang bayan. Lord, if we are reaching prayers upon other nations before, Lord, we pray that other nation would pray upon this nation. Panginoon, upang malunasan at madakila ka sa bayang ito. Lord, wasagin mo na po every hypocrisies that we have. Religious hypocrisy of this nation, O God. Government hypocrisy be destroyed, O God. Hypocrisy in the family, Lord. And most importantly, hypocrisy in the church, O Lord. Panginoon, we as church, Jesus Christ the Servant King, secular by name, ngunit sa bahagi ng isang katawan, ipinapanalangin din ng ibang churches sa bayang ito, sa mga sandaling ito. Panginoon, samot dalangin namin na maalis na ang hypocrisy, O God, in other religions and churches of our nation, O God. And instead, Lord, we persevere for the life of our Lord Jesus Christ. Help us, O God, as we call upon your name. The help comes from above, Lord. And Lord, kami ito, wala ka, O Diyos, tinatangi pa maliban sa mga iyong mga anak. We are in the heavenly places, O God. Kami ang nakikipagpuno sa mga principalities na ito, Diyos. Hindi ito maunawaan ng mga politicians. Religious people who are in the sectarian, Panginoon, could not understand this. Ngunit kami na nakukaunawa, O Diyos. Help us battle this in prayer. Lord, our King, our God, we pray, O Lord, as we battle in the Spirit realm, because we have the life of Jesus. We have the life of our Lord, a living God, a resurrected life. Kapatid, huwag mong mali
life is hidden in you, Panginoon. O Lord, salamat, O Diyos. Tulungan mo pa ang pusong ito ay nakatuon lamang sa iyo. Panginoon, there is always a time, O Diyos, of refreshing. A time na binibigyan mo kami ng panibagong simula. At O Diyos, hindi lamang ito ngayon, Panginoon. Nangusap ka na sa amin kanina, nung nakaraan, at patuloy ka lamang ng usap hanggang ngayon. At sa hinaharap, Lord, kausapin mo pa kami. As we look upon you, as we gaze on the glory of our God, our Lord Jesus Christ, Ikaw ang aming Diyos na kung saan ibinalot mo na sa amin ang iyong kalwalhatian. At may kapangyarihan ng aming mga panalangin, mga salita. Kaya Lord, tulungan mo po ng aming mga bibig. Lord, help us discipline this tongue. Help us discipline this mouth. And help us discipline the desires of our hearts. That we be sober, O God, have self-control, maging disiplinado, Kristiyano, Panginoon, na ang aming iniisip, sinasambit at kinikilos, O Diyos, ay pawang nagmumula sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Panginoon, wala nang iba. Dahil ang laman ay walang magagawang mabuti sa amin. Walang makakapagdikta ni mundo, laman at sarili namin, O Diyos. Ngunit Ikaw lamang ang aming naisip. Lord, ito ang aming samod dalangin. Dito nagsisimula ang tunay na kapangyarihan ng pagpapanibago at pagbabago, O Diyos. Kung sa amin ito magsisimula sa puso ng mga magkakapatid, sa puso ng isang katawan ng Panginoong Jesucristo, that we tame our tongue, we tame our hearts, our minds, Panginoon. Didisiplinahin namin and we will mortify all these sins. Tunay, Panginoon, na magpapatuloy ito. Lord, kung nakikita mo sa mga sandaling ito na ang aming puso'y kulang pa, O Diyos, naniniwala kami na nandyan pa ang pagdidisiplina mo dahil mahal mo kami. Lord, ang nais lamang namin ay manggaling na sa amin, sa buhay ng aming Panginoong Jesucristo na nasa amin ang disiplinang ito. Ang buhay ng aming Panginoong Jesus. Huwag namang galing sa iyo, Diyos, dahil Ikaw ay makapangyarihang Panginoong Diyos sa trono. You discipline whom you love. Panginoon, we pray as you cover us by your grace, by the Lord Jesus Christ. Our utmost prayer, Lord, is the transformation in us. Upang iisa kaming katawan, pinapanalangin maging ang aming hindi lamang gobyerno, maging ang mga churches sa palibot, sa buong mundo, sa bansang ito, Panginoon, na ang katawan ni Kristo ay matanggap pa ang outpouring ng kapanahunan ito. Gaya ng ginagawa mo sa ibang bansa, ay matanggap din namin, O Diyos. Lord, we know that you have great plans in this nation, great plans in our family, great plans in your body, O God. That's why we humbly receive it. We humbly receive it from you. At turuan mo pa ang aming puso as we look upon you, as we do the things from above and not of this earth. Maraming salamat, O Diyos. Ito ang aming napakinggan na salita mo at ito ang aming samang dalangin sa pangalan ng aming Panginoon.